Sinakal, tinalian, nilagyan pa ng bato para di agad lumutang. Ganito natagpuan ang 20 anyos na trans woman na si Bella Lutap sa isang irrigation canal sa Zaragoza, Nueva Ecija, ilang araw matapos siyang maiulat na nawawala. Para sa LGBTQIA+ at human rights groups, ang nangyaring brutal na pagpatay ay nagbubukas ng usapin tungkol sa hate crimes. Kung mapapatunayan na may kinalaman ang gender identity sa nangyaring krimen, yan ang pag-usapan natin ngayong Pride Month. Sa nangyaring karumal-dumal na krimen, ang suspect, ang 25 anyos na ex-boyfriend ni Bella na gusto umanong makipagbalikan. Nakipagkita ito, may kuha pa sa CCTV na magkaangkas ang dalawa. Naaresto ang suspect pero mariin niyang itinanggi ang krimen. Ibinaba niya raw si Bella sa kanto at doon niya ito iniwan. Pero kapansin-pansin ang mga sugat sa leeg at braso ng binata. Selos ang nakikitang motibo ng pulisya. Pero para sa LGBTQIA+ advocates, maaari itong maituring na hate crime o isang krimen na ginagawa sa isang tao dahil sa kanilang lahi, relihiyon o paniniwala, kapansanan, nasyonalidad o di kaya'y kasarian, sexual orientation o gender identity. Noong 2023, pangwalo ang Pilipinas sa may pinakamataas na bilang ng mga pinaslang na transgender sa buong mundo. Base sa datos ng United Nations Development Program, hindi bababa sa 50 transgender o gender non-binary individuals ang pinatay sa bansa simula noong 2010. At nitong nakaraang taon, nagbabala ang Commission on Human Rights tungkol sa tinawag nitong disturbing pattern of trans femicide o ang sunod-sunod na pagpatay sa mga trans woman sa bansa. Pero sa lahat ng kaso ng karahasang ito, ang isa sa pinakatumatak ang sinapit ni Jennifer Laude noong 2014. Nasawi si Laude matapos sakalin at lunurin sa isang motel sa Olongapo City. Hinatulang guilty si US Marine Joseph Scott Pemberton sa kasong homicide noong 2015. Pero noong 2020, binigyan si Pemberton ng absolute pardon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing nakaranas umano si Pemberton ng hindi pantay na pagtrato kumpara sa ibang mga bilanggo. Dahil sa insidente ng mga ganitong krimen, lumakas ang panawagan para sa SOGI Equality Bill. Sa kasalukuyan, ang pagpatay sa isang transgender person ay madalas na nililitis bilang karaniwang homicide o murder. Kung magiging batas ang SOGI Equality Bill, magkakaroon ng mas malinaw na proteksyon laban sa diskriminasyon batay sa sexual orientation, gender identity at gender expression. Isa itong hakbang upang mas mapanagot ang mga lumalabag sa karapatan ng mga LGBTQIA+. Samantala, ang mga nakararanas ng diskriminasyon o banta dahil sa kanilang SOGI ay maaaring lumapit sa barangay, lokal na pamahalaan o sa Commission on Human Rights. May LGBTQIA+ human rights desk din ang CHR. May mga civil society groups din na nagbibigay ng libreng legal aid. Ang trahedya na sinapit ni Bella ay isang masakit na paalala na ang Pride Month ay hindi lang isang makulay na pagdiriwang, kundi patuloy na panawagan para sa hustisya, paggalang at kaligtasan. Ako po si Yanyan Maranan para sa FYP for your perspective.